Nagbabalik ang PTV Sports. Kasama natin ngayon si Sir Moreto Delgado, Junior Special Needs Educator, Teacher at Coach ng Athletics para sa mga para-athletes sa Lumot Elementary School sa Cavite, Laguna. Magandang umaga! Good morning, Coach. Coach Yes, good Moreto. morning. Ayun. Good Buti morning. Coach, wala kayong pasok today. Sa palaro pa kasi katatapos lang halos ng palaro ng RAAM 2025. Wow. Alright. Coach, baka pwede kwentuhan nyo kami, ano ba yung naging journey natin dito, no? Sa pagtuturo natin. And of course, yung journey na din natin, yung transition sa pagtuturo, and dito naman sa mga, specifically sa mga may special needs po. Actually, nagsimula akong magturo sa special need ng parang 2016. So, hindi pa naman blind yung hawak ko that time. Mga deaf and mute. Then, 2018. Pero nakakasama na ako sa mga palaro and nakukuha na din akong chaperon pa lang ako that time. Then, ako yung tumatakbo kasama ng mga blind na bata. So, ako din yung nag-train that time. Parang masarap yung yung experience na parang doon ko nakita na hindi hadlang yung kanilang kapansanan para maabot nila yung kanilang pangarap. At the same time ay hindi lang doon titigil yung mundo nila kasi merong katulad ko na susuporta, tutulungan para ma-build up. And nakakatuwa lang na dati ngayon kasi mga bago yung bata namin. So ang liliit nung sumaba kami sa RAAM, katatapos lang na RAAM, bigo man kaming maiuwi yung mga medalya, pero nakaka-proud ako. Hello, Coach. Medyo nawawala si Coach. Medyo nagkakaroon tayo ng technical problem. Pero nabanggit nga ni Coach no, na kasama siya sa tumatakbo, kasama yung mga may kapansanan. Pero alam mo, last year na-cover ko yung para games eh. Nakita ko personally yung mga bata na naglalaro. Hindi lang sa mata na may kapansanan, kundi Lahat. lahat. Disabilities. At yun nga, no, napakagandang opportunity yun para sa mga atleta natin. And of course, para sa mga magulang na may mga anak na may kapansanan. And of course, pati na rin yung mga, yung mga anak naman na may mga magulang din na kapansanan. Kasi nagsama-sama talaga sila doon. Oo. Tapos, imagine, talagang ang bibilis tumakbo. At Taga saka- athletic din talaga. Oo, at saka sa tingin ko, nila. nakaka-proud nga itong oo. ating mga disabled athletes because despite their limitations, talaga namang bumibida sila when it comes to sports. Sports. Na talagang mamamangha ka. Samantala, teammates, pansamantala muna tayong magbe-break. Kaya wala po munang bibitiw dahil magbabalik pa ang PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports. Kasama pa rin natin si Sir Moreto Delgado, para-athlete coach ng Cavite, Laguna. Sir, welcome back po. Pasensya na po, nawala po yung internet ko. Naku, nga okay po lang, Coach. Yes, tuloy-tuloy po tayo ngayong umaga. So, Coach, kanina nga nabanggit mo kung paano kayo nagsimula. Ngayon naman po, tanong ko, how do you motivate po yung mga atleta nyo to push past their limits po, yung mga limitation nila, at paano nyo po binuboost yung confidence nila na magtiwala sila sa kanilang sarili? Siguro yung difficulties nila yung ginamit ko na hindi hadlang yung difficulties nila para maabot nila yung kanilang pangarap. At the same time, binuboost sila na tuloy lang ang laban, whatever happens, ay gawin nila, matalo, manalo, tuloy lang nila yung nais nila. Kasi kung saka yung suporta, tuloy lang din sa mga bata na gawin kung ano yung nararapat. Ayun As nga. a coach naman ay tinutulungan natin yung mga bata para mas maging confident, hindi lamang dun sa larangan ng pagiging sa sport, at the same time dun sa mga nais nila sa kanilang buhay. Ayun nga po, no, Coach, no, nagtuturo tayo, tapos nagko-coach pa tayo sa mga para-athletes natin. Coach, paano ba natin na ma-manage yun? Yung gano'n, kasi medyo challenging po yun, no?
as of now naman, tinuturuan ko naman na yung mga batang may kapansanan. And so, medyo challenging isa kasi yung time, especially itong mga blind kasi hindi naman sila makakapag-training ng walang guide ng coach. Hindi nila magagawa yung training na ganyan kung wala. Pero kaya namang i-manage at may suporta naman yung DepEd, yung SDO Laguna na may binibigyan ng time yung mga coach para i-train yung mga bata. Like, nagbibigay sila ng araw. Ganon. Alright. Namamanage naman. Yes. Coach, alam niyo po, alam namin na hindi biro maging coach at saka teacher no, ng mga students with special needs. Ano po ba yung fulfillment na nararamdaman ninyo or ano po ba yung impact nito para sa inyo? So, ang fulfillment naman para sa akin ay, para kasi ang sarap, although doble talaga yung pinagdadaanan namin sa teacher na marami kami dito sa amin na ganyan teacher. Parang, pag nag-success yung bata, success na namin eh. Parang, ang sarap maramdaman na nakikita mo nagsasucess yung mga bata na tinuturuan mo, na nagsasucess sila sa buhay na parte ka, bahagi ka, sa kabila ng kanilang pakulangan, yung naging parte ka ng buhay nila. Parang ang sarap. Doon pa lang panalo na, doon pa lang ma-achieve mo na parang mararamdaman mo na wow. Parang pag nakita mo, lalo pa sa mga ganyan po, pag nanalo, yun, doon mas nararamdaman namin na wow, bahagi ako. Parang nakaka-proud lang na bahagi ka ng kanyang journey. Parang ganun po. Alright po, Coach. Nako, ang ganda po nung inspirasyon na binibigay niyo po no, sa mga para-athletes natin. Pero gusto ko lang, Coach, malaman, ano ba yung nag-udyok sa atin na nagsilbing inspirasyon din naman natin para magturo po sa mga para-athletes? Kasi nung nag-aaral ako ng college, parang wala naman talaga sa isip ko yung pagiging teacher. Pero that time hindi naman kami ganun hindi kaya ng magulang ko na supportahan ako sa pag-aaral. Kung doon sa gusto kong course and gusto kong school. Then dito sa amin sa Laguna, mayroong isang school na nag-o-offer. Para naman exclusive siya para sa mga DepEd youth. So, pinag-isipan ko, doon ako nag-aral. Then nagkaroon ako ng passion dahil nakita ko na marami palang tao o marami palang SNED or special need education ang nangangailangan ng katulad namin. Para sa akin kasi yung teaching hindi lang basta teaching Hindi lang siya basta profession Para sa akin, teaching is a calling. Kasi hindi naman lahat, especially sa special need or special education, as a SPED teacher, doon ko nakita na hindi lang siya basta profession. Kailangan nandun din yung heart mo. Kailangan yung pagtawag sa'yo, ginagampanan mo yung nararapat doon sa mga taong kailangan ng special na attention and special na needs para sa pamana nila. So, siguro yun ang isang naging nakita ko. Alam mo, teammate Berna, I'm sure hindi talaga madali na magturo ng mga bata na may special needs. I remember during my DLSU days, nag-psych kasi ako, na-assign din ako sa mga kids with special needs. And it's kailangan napakahaba ng patience natin. Pasensya. Okay. Diba, Coach? Dapat our patience is very long when we deal with kids with special needs. Dapat, kung triple ang pasensya mo. Kasi hindi natin alam And dapat, sa teacher talaga, hindi mo naman dapat, ito yung standard ko, kailangan maabot ka. Hindi, dapat as a teacher ng mga special need, kailangan ikaw mismo yung bumaba doon sa kanilang kinalalagyan para maiangat mo sila doon sa gusto mong dalhin. Kasi kung hindi ka bababa, hindi mo sila maiangat. Kung nandun ka lang, mananatili ka lang doon sa taas, hindi mo sila madadala doon. Dapat ikaw yung mismo yung bababa para sila ay tulungang mapapunta doon sa taas. Pero ngayon ba, Coach, this 2025, ano ba yung mga upcoming na competitions naman po ng mga bata po natin? As of now, wala na po kasi natalo po kami. Nakakaroon lang po yung isa kong runner ay lang po ng 6th place. So, ang kailangan po dapat kasi doon ay makakuha kami ng gold.
So, yun po. Sa susunod lang siguro ulit, ititrain kasi nakita ko po yung mga kalaban ng mga bata ko, ang lalaki. Tapos yung mga bata naman po yan ay mga bago lang sa akin as a coach nila. So siguro this year magpo-focus muna kami sa mga trainings, yung mga ano nila para mas mapalakas. Coach, at this point po, ano po ba yung goal nyo as an athletics coach para sa inyong mga para-athletes? Ano po ba yung gusto nyong maabot ng inyong mga estudyante? So, kung pagdating naman po doon, gusto ko lang din ma-achieve nila yung kakayahan nila, ano nila lang yung kakayahan nila. Hindi ko ipupush na kailangan, hindi ko papersahin yung mga batang yun na kailangan makakuha ka ng goal this time. Hindi, kailangan kung ano yung gusto mo, tutulungan lang kita as a coach, tutulungan lang kita na maabot yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Kasi kung yung gusto ko yung aabotin mo, baka hindi tayo mag-abot. So, tutulungan ko lang sila na maabot kung ano yung pangarap nila. So, as a coach yun nga, tutulungan ko lang silang abutin kung ano yung pangarap nila. At ako naman, as a coach, ay tutulong para gabayan sila dun sa mga trainings. Ayun. So, Coach, nako, napaka-ganda po ng, yun nga, nabanggit nga ako na po kanina, inspirasyon na hatid natin sa mga kabataan. Pero, message na lang, Coach, and advice din sa mga para-athletes po natin. Ayan sa lahat po ng para-athletes na nangangarap na maabot yung kanilang dreams. Para sa akin kasi, kaya nung nasabi ko, disability is not an excuse para abutin mo yung pangarap mo. Kung may pangarap ka, ituloy mo lang yung laban. Marami naman kaming coach na mga para-athlete na susuporta sa inyo at tutulong para maabot nyo yung pangarap nyo. So, yun lang po siguro. Maraming salamat po. Ayun. Maraming salamat, Coach. Coach Morato. At pinaunlakan nyo ang aming panayam ngayong umaga. Thank you, Coach. Din po. Salamat.